Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Yan ang dahilan kaya ako sinasabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Si Jesus ay iniwan, tinalikuran ng mga sumusunod sa Kanya. Bakit? Bakit nila tinalikuran si Jesus? Ito yung mga taong sumusunod kay Jesus, nakikinig sa Kanya. Pero bakit siya tinalikuran? Bakit siya iniwan? Para maintindihan natin yung ebanghelyo natin sa araw na ito, ay magandang balikan yung mga naunang bersikulo sa ika-6 na kapitulo ho ni San Juan. Dito po sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Ang sinong kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi niya kung paano ang mga ninuno ninyo kumain ng mana sa disyerto at namatay. Ang sino mang kumain ng aking katawan, sinasabi ni Jesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa dulo ng kapitulong ito, sinasabi naman ng mga nakikinig sa Kanya, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Sa kabila ng pagpapahayag ni Jesus sa kanila,
sa kabila ng paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. At kung babasahin po natin ang Ebanghelyo sa buong linggong ito, simula ho nung Lunes, ay paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Ang kumain sa kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero aminin din natin, kahit sa atin mga Kristiyano ngayon, mahirap din tanggapin ang mga ito. Sabi ko, Father, mahirap pa bang tanggapin yan? Hindi ba may mga Kristiyano pa rin hanggang ngayon ginagawang pampaswerte yung Eucharistia? Minsan nga ho, tatanggap ng komunyon, pero iuwi. Tapos anong gagawin? Ipapakain sa manok para swertehin sa sabong. Dinamay nyo pa si Lord at binastos nyo si Lord dahil sa inyong bisyo. May iba naman ho. Imbis na may paggalang sa Eucharistia, abay, meron pang yung texture, diba? Yung i-rate pa yung lasa, crispiness. Nawala na tayo ng respeto sa Diyos na tinatanggap natin sa Eucharistia. Yung iba pa nga ay, pag tumatanggap tayo ng komunyon, hindi rin tayo tumatanggap ng maayos. Yung tinatanggap natin sa komunyon ay si Jesus mismo. Ang pagkain nagbibigay buhay. Kaya sana, sa atin din bilang mga Kristiyano ho ngayon, binibigyan din natin ng kaukulang respeto, paggalang, at may pagmamahal at kalinga ang pagtanggap natin kay Jesus. Paano ba tayo tumatanggap ng Eucharistia? At minsan, sa buhay din natin, madali din nating naisasantabi ang Eucharistia. May mag-aya sa'yo ng outing. Ikaw naman, linggo, game ka sa outing. Si Lord, next week na lang ha. Outing muna kami ngayon ha. Madali nating naisasantabi ang Diyos para sa ibang bagay. Pero kung si Jesus talaga ang tinapay ng buhay para sa atin, priority si Lord para sa atin. We give God our time. Makapagsimba, makatanggap ng komunyon. Dahil si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay para sa atin. Kaya maganda rin sa atin bilang Kristiyano, maganda rin hong itanong, naniniwala ba ako na si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay sa atin? Naniniwala ba talaga akong lubos na si Jesus at ang kanyang salita ang nagbibigay lakas sa buhay ko? Minsan may mga Kristiyano pagdating sa prosesyon, naroon. Pero pagdating sa misa, wala na. Kung si Jesus ang tinapay ng buhay sa atin, mas mahalaga ang Eucharistia kumpara sa kahit anong prosesyon. Hindi ba? Mas mahalaga ang Eucharistia. Mas mahalagang tanggapin si Jesus sa Eucharistia kumpara sa pagpasan. Kasi si Jesus mismo yung tinatanggap mo eh. Si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. Ang tinapay ng buhay ang kinakain na tinatanggap mo.
At yun ang mas mahalaga sana sa buhay natin bilang Kristiyano. Kung hindi yun ang pinakamahalaga sa atin, para na natin sinasabi kay Jesus Nazareno, mahirap po yata yung turo niyong yan. Kaya iiwan mo rin. Magandang tignan paano sinagot ni Pedro si Jesus. Nang tinanong ni Jesus si Pedro, kayo rin ba, iiwan din ba ninyo ako? At ang sagot ni Pedro sa kanya, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami na kayo'y natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Sana sa buhay natin bilang mga Kristiyano, si Jesus ang tinapay ng buhay, ang bigyang puwang natin sa buhay. Si Jesus na tinatanggap natin sa Eucharistia, tatanggapin natin sa ating komunyon. Si Jesus mismo yun. Wala nang iba. Si Jesus mismo sa anyo ng tinapay. Tanggapin natin siya na may kagalakan sa puso natin. Tanggapin natin ang tinapay na nagbibigay buhay na siyang kaligtasan natin. Si Jesus ang nagsasabing, ito ang aking katawan, kainin ninyo. At sa ating pagtanggap ng komunyon, kaya din nating sabihin, Panginoon, wala na kaming pupuntahan. Wala kaming ibang mapupuntahan. Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Natagpuan namin ang buhay sa iyo, sa iyong salita, sa aming pagtanggap sa iyong katawan. Ikaw ang buhay namin. Wala na kaming ibang pupuntahan. Amen.